Yan, magandang araw po ulit sa inyo at sa araw na ito ay aking ituturo po sa inyo o share ko sa inyo yung aking setup nitong aking RC boat na ito na sa kasalukuyan po ay aking ginagamit. Ngayon, nga pala po si Kuya Art na kasama ninyo sa paglalaro nito. So, ituturo ko po sa inyo yung mga kung paano ko ginawa o kung paano ko waterproof yung aking mga pyesa at kung paano ko ini-install ito sa aking bangka. Yan po yung basic na setup ng aking bangka. Yan po yung upuan ng servo, lagayan ng battery, patungan. Yan po yung motor. At dito naman po nakalagay ang ESC, pati po yung receiver magkasama na po dyan sa box na yan. Tuturo ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung aking mga electronics, kung paano ko po i-waterproof. Yan, sa ngayon ay uunahin ko na po itong aking servo, kung paano ang ginawa ko dito. Aking konserbo ay MG996R. Yan, makikita po natin ito. Hindi po ito waterproof, ito po ay 13 kilograms ang kanyang capacity. 13 kilograms yan. Ini-include ko po ito dito sa acrylic. Mamili po ako ng acrylic sa glass and aluminum supply. Ito po yun. Yan, acrylic po ito. Ginawa kong box na may kapal siyang pinakamanipis na po ata itong acrylic na ito. Ayun, 1.3 mm. 1.3 mm po yung acrylic na yan, napakanipis. So yan po yung aking ginawa. Yan, ito po yung kanyang connecting cable at meron po siyang link na pin type. Ito po ay hindi gaanong kinakalawang sa dagat, sa tubig alat. Ang kanya naman pong karugtong sa box ng ESC ay ito. Yan, babae. Ito po yan, pakikita ko po sa inyo mamaya. So kadalasan po ito ay madalas masira itong servo kasi po ang loob nito, kung hindi nyo po naitanong, ito po yung electronics. Ang loob digital servo din po ito, kaya kailangan nating maalagaan, maiwasan yung moisture na pumasok sa loob nito. Kaya po ganito ang ginawa natin. So ikabit na natin. Lagyan na po natin ito ng tornilyo. Gusto siya nakagalaw, siya nag-operate na.
5.5 po yan sa mm. Okay, tingnan po natin. Ganito po ang nangyari dyan. Yan. Ang wire po na yan ay nandyan sa ilalim. Pupunta po yan sa unahan. Okay, sunod naman po natin ang battery. Ito po ang kanyang battery. Ito po ang ginawa ko dyan. Ang battery po, pag hindi natin ginawang ganito, madalas po ito'y lumolobo pag nababasa ng tubig. Lumolobo. Yun po ang nagiging dahilan yan. Kasi po pag nabasa ito ng tubig, ito, nagso-short po yun. Ito. Ang ginawa ko po ganito. Ganito. Yan. May XT16 connector. Tapos XT60. Tapos dito sa battery, sa ESC. So para po ma-secure na hindi po napapasok ng tubig, o mapasok man ay hindi po ganun kabasa ang ating battery. Yan. Parang may ano po siya, may sealer. Parang lock and lock. Free lang po ito sa hotdog. Napakinabangan pa. So ito po yung ating battery. Nakalagay lang po siya dito. Okay. There's lock. Ganyan po yan. Ganyan po ang ating ginawa dyan. At ang sunod ko naman pong ipakikita sa inyo ay itong ginawa ko dito sa ESC fly color na 50 amperes, at kasama na sa loob yung Gold RC na 3 channel na receiver. Yan. Bakit ko po ginawa ito? Kasi kahit na po itong fly color na ESC ito ay waterproof, mas nadoble po ang security niya pagdating sa moisture. Alam po ninyo, hindi basta-basta ang moisture, lalo na sa dagat. Yan po ay talagang napakalakas suminip diyan sa loob. Yan. Kaya po ginagawa natin ito ay para ma-secure ang ating mga pyesa. Dahil po ang mga pyesang ito natin ay napakamamahal. Hindi po basta-basta ang bumili nito. Kaya po natin ginagawa ito. So ito po yung aking setup. I-setup na natin at ating ilagay na sa ating bangka. Yun nga palang water cooling. Ito po yung kanyang water cooling. Ito po ay in. Ito po ang kanyang in. Dito po yan papasok at tubig. Ayan, ayan. Lalabas po yan dyan sa out. Na yan naman po ay basta lang nakalawit dyan, nakababa. Ito po yung kanyang in dito galing. Yan. Tapos ang kanya pong pagkuha ng tubig ay dito. Yan. Ito po yung kanyang
intake, parang water intake nito. Yan, ganyan po yan. Medyo maganda po siya dahil lang siya ay naka-flash sa ilalim ng ating, hindi po siya sasagabal sa pag ano sa tubig. Set po natin yung ating ESC. Fix po natin ito para hindi magalaw. Pasensya na po kayo doon sa mga batang yun, napakaiingay. Napakaiingay po ng aming mga bata dito. Kahit pandemic ay tuloy yung kanilang paglalaro. Kaya na po yung mga bata. Okay, tuloy. Yun. I-connect po natin yung link. May kulay na po yan. Brown. Kulay brown. Red. Red. Orange. Orange. Tapos ito naman pong sa motor, may number po ito, number 1, number 2, tsaka yung isa. Number 1, number 1, number 2, number 2, connect natin yung water cooling sa in. Dyan po papasok ang tubig papunta rito, tapos doon lalabas dito. Papalo lang po yan dyan. Ayan, okay, basta lang po lalabas ang tubig dyan. Ayan. Ayan po, i-connect natin yung tingin. Connect po natin itong timon. Ating ginawa. Ayan. Okay. Yan po natin set up ng timon.
Okay na po ang setup na yan. Testingin po natin.